Breaking news. Nakakatakot itong breaking news natin, ha. First Lady pinatigi ang isa sa mga PSG na katutsakan niya. Ayon sa puting ahas ni Marlica na isa sa mga kabit ni Sap Lagdameo. Oh my God, nakakatakot ito. Itong mga PSG na to, kailan pa ba kayo mag-iisip? Mag-iisip kayo, magigising kayo kung ubos na kayo? Grabe naman kayo. Nakakadiri mga expose ito. Grabe naman din si Marlica mag-expose. Walang ka-abog-abog. Pero ang tanong, sino kaya ito mga puting ahas ni Marlica na nagdadala ng iwan information sa kanya? Pero hindi yan ang ano natin, ang dapat nating pag-isipan ng ano. Itong ating First Lady, sa edad niyang yan, mahilig pa rin siya sa sex. Grabe naman, oh. Kasi ayon dito sa binasang ayon dito kay Marlica, maraming katsoktsaka na PSG si First Lady. Sus, grabe, libog pala ng babaeng to. Sa tanda ng libog-libog pa rin. Grabe. Nakakahiya ka naman. Only 6 ka pala butod. Siguro naman, iwan ko. Ito. Panoorin natin tong video ni Marlica. Para naman maano nyo. Baka sabihin nyo sa akin na fake news itong balita na isi-share ko sa inyo. Ito. Panoorin natin. Pero bago yan, kung bago ka pala dito sa aking channel, huwag mong kalimutang pumindot ng mga button ng subscribe. I-share nyo na rin ito. Ipakalat natin itong balitang ito para marami ang makapanood at makapakinig. I-share, i-like, subscribe ang button. Okay? Upon checking, let's go. Okay? Dito sa ating Facebook, mga palangga, ay nawala. Ang dami nag-message sa akin dahil nga sa mga sinabi natin kanina, no? Yung ating pasabog na bonggang-bongga. Ayan, yung breaking news natin na PSG nakatsoktsaka ni Zatanas pina-deadball. Pero dahil gusto tayong deadballin ng mga hinayupak na yan, ay di ulit-ulitin natin. Alright? So actually, yung si Palangga Ronti, yung kanyang Facebook, pina-deadball din. Okay? Ilan na yan pinadi-deadball nila, mga kababayan? Nakakagalit, pero kailangan ko kumalma. Putang ina. Balikan natin ang issue. Maiksi lang to. Ikaw, Lisa Tanas, hinayupak ka, ikaw bangag na Jumontis sa iyong sa iyong kamag-anak. According to my source, ano ba kayong pamilya kayo? Talagang pamilya kayong Diablo, no? Ulitin ko po sa kapapasok lang. Kanina sa vlog natin na hindi available ngayon sa Facebook. Okay. Sabi ng walang hiya. Okay. Pakita natin to. Sa kapapasok lang na si Lisa Tanas, according to our source, ay may yung kanyang jowa na PSG ay nagurgur. Nagurgur o dinedo. Alright. Tingnan natin to, ha? Basahin natin ulit. Basahin ko ulit. Ayan, dami nagme-message sa akin. Miss Marlica, nawala na yung live mo. Alright. Here we go. Ulitin ko, ha? Breaking news. Namnamin mo to. Namnamin nyo to. PSG, namnamin nyo to. NBI, DILG, mga kapulisan na mga brusko, mga kasandaluhan, yung ating mga Navy, lahat, mga palangga. Ang ating mga teachers, ang ating mga nurses, doctors, Catholics, INC, Seventh-day Adventist, saksi, Muslim brothers and sisters, lahat po kayo, lahat ng Pilipino
ang asawa ng presidente ninyong adik sa pulburon na si Lisa Tanas, hindi lang kidnapper, hindi lang smuggler, hindi lang mafia. Okay, dahil gusto nyo talagang burahin ang landas ko dito, literal, sa social media, 2 Facebook na nga eh. Ang Facebook page ang tinanggal nila sa akin palangga eh. Last year, di ba? Tinanggal nila. Ginawa nila ng paraan para ma-take down. At gusto nila akong gurgurin. Literal. 3 assassins, 10 million bounty sa utak ko, ay sa ulo ko, mahigit pa dyan. Dahil sa mga ganitong klaseng informasyon. According to our source, mga kababayan, actually 2 ito, ang unang nag-send dito sa akin, kasi ganun ako, bini-verify ko eh. Doon sa mga ibang puting asta, paki-verify nga ito kung merong ganyang chika boom boom. Okay, here's the chika boom boom. Ulitin ko, allegedly, it's not coming from me, but ito ay coming from the puting as according to our source. Ang maingay at mainit na chika ngayon ay ang pakikipagtsuksaka ni Lisa Tanas sa PSG at ginurgor itong PSG. Ang source, ulit-ulitin ko, kung nanood tayo kanina, ito rin yung sasabihin na, pinakita ko pa sa inyo message, ang source ay ang kabit ni Anton. Okay? Kaya nga sabi ko, actually sinagot ko siya dito eh, oh my God, ilan ba ang kabit ni Anton? Sabi kong ganon. Ito pala, mapapa pala yung usapan namin, nag-usap pa pala kami. Lam had an affair with some police or PSG military, whoever. With some. Marami. With some. Kung pwede mo interpret na ng bongga-bongga to, Lam had an affair with some police. Some eh. More than one. Kasi kung isa lang, with, di ba? With PSG, with certain PSG, o may pangalan pa ito, no, Colonel, mga ganon-ganon. Pero ito with some police or PSG military. So, tatagalugin natin na si Lisa Araneta Marcos, aka kidnapper, smuggler, polboronic, na ayaw magkaso kay Maharlika dito sa Amerika dahil takot na takot yung putang inang yan na maikaray ako dito na maikaray siya sa Korte ng Amerika at siya ang nagpapatanggal ng ating mga Facebook page. Siya ang nagbabayad ng troll dahil galit na galit siya kung ang Facebook page kaya nilang patanggal, kung gusto nila tayong gurgurin dyan, talagang ang literal na gugurgurin ako. Lam had an affair with some police or PSG or military, whoever, and that man has since been killed. Okay? Recent lang yan. Yan ay galing sa source ni Anton. Kaya sabi ko, oh my God, ilan ba ang kabit ni Anton? Kasi di ba meron pang iguana, di ba? Meron pa tayong iguana chuchu. Anton, ilan sabi niya, eto pala, hindi ko nabanggit sa inyo. Sabi niya, Anton, ilan ang kabit? Madami. Sabi niya, papatulan niya lahat except si Laila Di Saba. Ha ha ha. Gusto niyo mabasa yung sinabi? Ito para lang kayo maniwala sinabi ko. Hindi ko to nabasa kanina eh. Okay? Alright. Tanungin lang natin baka makita yung kanyang pangalan at magurgur ha. Natin. Oh, sabi niya, hindi ako nagsabi nito. Si Palangga. Palangga. Ba't ibang lumabas? Dali. Saan na yan? Ito. Oh, sabi niya, Anton, sabi kasi tanong ko, kabit na naman. Sabi niya, Anton, kabit, madami. Papatulan niya lahat except si Dilima. Oh, hindi ako nagsabi niyan. Oh, siya ang nagsabi niyan. 'Di ba? Oh. Sabi ko, oh my God. Oh my God. Oh, ayan. See that? Oh. Ngayon, mga kababayan, the reason why gusto tayong gurgurin lahat, gusto gurgurin si Inday. So, paulit-ulit natin dito, i-echo nyo to. Okay? I-echo nyo itong ang ating who is Iguana. So, ilan ba dapat na PSG ang magurgur bago kayo kumilos? Kaya nga kinakausap ko kanina, lahat ng mga tao sa Pilipinas,
Ilang dapat magurgor na mga military? Ilan dapat ang magurgor sa baha? Ilang milyon dapat ang magutom at mawala ng bahay dahil sa palpak na pagpapatakbo ng mga bangag? Imagine mo, nauubusan na raw tayo ng budget para sa ating disaster o sa ating mga immediate, what do you call it? Yung mga kalamidad. Pero namimigay ng sobre si Lisa sa party niya, kasama yung kanyang mga kaklase. Namimigay si Lisa Tanas ng mga payola, nagbabayad si Lisa ng bounty sa ulo ko, nagbabayad si Lisa Tanas ng milyon-milyon ng proxy cases para sa akin at sa iba pa, pero walang budget para sa inyo. Hanggang ngayon, di pa natatanggap ng mga elderly yung kanilang social pension dahil gipit. Kayo dyan, ang mga military, ang pangako sa inyo ni Tambaloslos, 200, 350 per day ba na allowance? Pero recently, ano sabi? 250 na lang daw? Ano yun? Talaga bang hindi kayo kikilos? Although kumikilos ng ating mga palangga, ang ating mga shrine, fellowship. Lahat ng mga leaders dyan, pumunta na kayo dyan, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, pumunta na kayo and shout out doon sa ating mga naiiwan hanggang ngayon. Mandyan pa rin sa EDSA, hindi sila uuwi, taga-probinsya sila, pinost ni Maui, Princess Maui. Ito na ang larawan ng inyong bansa. Okay. Balikan natin ito, kasi nakakalimutan nyo lahat eh. Okay. Balikan natin to. Okay. Ang unang babalikan natin, mga palangga, ay mamaya na yung nabudol song. Okay. INC si Lisa Tanas, according to my source, yung kanyang, Atty. Puting Ahas, yung kanyang katsuktsakan ay pinagurgur nila. Here we go. INC at ang inyong, eto, balikan nyo ulit, at ang inyong miyembro na si Taberna ay kinasangkapan at nakipagkasangkapan kay Lisa Tanas. Here we go. Hi, Katanin. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Pero na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna. Then, bahala na. But, hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls. From me, ha? I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. Love ya. Hi, Katanin. Hi, Extraction. Dahil lang. Binabalikan lang natin na itong hayop na Lisa lahat ang nagkokontrol, nagbibigay ng kahirapan sa inyo. May mga napapatay dahil sa kalandian niya, according to our source. Ito, balikan natin yung issue sa DFA ng extraction. I think video to ito na lang muna. Boses. How are you? I'm here in Bacolod. Campaign for my happy look. With Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay, give a little push.
Sa mga papasok lang na kakakilala pa lang sa akin, ang iba dito alam na nila yan, kabisado na nila yan. Yung mga audio, okay, na pinasendil ko sa inyo, yun po yung sinasabi kong kidnapping na sangkot si Lisa, na extraction. Okay, tinawagan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na bigyan ng little push, meaning trabahuin at maniobrahin, manipulahin ang mga dokumento na dadaan sa departamento ni Teddy Boy Locsin sa DFA. Etong mga dokumento na ito, 'di ba, sabi niya, ang judge ay pumabor dito kay Francis. At sabi niya kanina, 'di ba, nagpabor at itong mga kaso na sinampa niya, later on, 'di ba, na ano 'yon, na basura, I mean, na umatras yung na-vlog natin, umatras yung nag-file ng case kasi mga fabricated cases 'yon na minainobra ni Lisa. Para maisakatuparan nila, ito yung reason, kaya tinatawag ko siyang kidnapper dahil siya ang nag-utos sa asawa ni Teddy Boy Locsin during that time, panahon pa ni Pangulong Duterte, yung papalit pa lang, ng transition pa lang. Okay? Mga palangga, para manipulahin ang mga dokumento, para maisakatuparan ang pagdukot nila sa Istanbul, Turkey, sa dalawang bata. You know that already. Ito ano na lang to, review na lang ito. Pinapakita ko itong mga audio na pinaforward sa atin ng ating mga puting ahas. Sabi ko nga, noong Agosto 2022, ako lang, may mga iba pa nagsasalta, syempre, about sa kaputahan sa kaletsyahan ng bangag na gobyernong ito. Sabi ko sa inyo, kung gawa-gawa ko lang to, do you think magbubunga ba ito? Inday Sara speaking up, Pangulo Duterte speaking up, nagsasalta kayo lahat. Now, INC speaking up. Ito yung mga accumulated na mga kadilimang pangyayari simula nung umupo si Bangag at si Lisa Tanas. Okay, remember this? Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. Pause ko muna. Magkarugtong yun. Okay? Yung una yung narinig nyo kanina na message para sa asawa ni Teddy Boy Locsin na nakikiusap si Lisa Tanas na maniobrahin o pabilisan ang pagpoproseso ng mga papeles laban dito kay distressed mother para madukot ang kanyang mga anak. Okay? Ito yung karugtong na sinasabi ni Bianca Zubel na wag munang magpalit ng mga posisyon sa ISAP, yung mga staff doon, yung mga general, kasi makakaantala sa extraction or in other words, kidnapping. Na utos ni Lisa dun sa dalawang bata para maialay niya kay Francis ang dalawa niyang anak. Kasi nga may dispute, di ba, yung Francis at saka si distressed mother, kaya nga nasa Turkey yun eh. And anyway, okay. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. O, diba? Yun yung mga mensahe, mga messages, sabi ko nga accumulated messages na mga nakuha natin. So yung extraction na yon, nakikiusap si nagbibigay ng mensahe ito si Zubel na wag munang galawin. Okay? Ang ISAP o yung pagpapalit ng mga tao doon. Kaya nga 'di ba naalala niyo yung video ni Lisa Tanas? Nakasama niya si Demi na sabi niya ano nga sabi niya doon na kapag hindi daw siya nakikialam. Okay? At pag sinabi pag daw ginamit ang kanyang pangalan ng mga tao na sa kung ano pa mang mga bagay-bagay katulad sa sa pagpalit diyan sa pwesto ng military or AFP or sa ISAF ay hindi niya ipapa-appoint. Nasabihan niya yung asawa niya, sabi niya, I shall tell my husband not to appoint you. Remember that?
So ito yung mga accumulation of kadiliman or bangag events na mga nagbunga na ngayon, na nag-alab ang puso ng taong bayan. Dahil nga, si Bangag Jr. ay isang underdesaya, pero syempre siya ang managot dahil siya ang nagpapanggap na presidente. Pero si Lisa Tanas ngayon, hindi ngayon, simula pa noon, ang gumagawa ng kadiliman, kamafyahan. At ngayon, ang pinaka-breaking to the highest breaking news na dapat imbestigahan ng Kongreso, Senado, lahat mag-alsa, mag-aklas, magbigay ng peaceful, magalit at magbigay ng sentimiento ang mga tao na tama na, sobra na, ay meron na naman daw, okay, na nagurgur. Hindi ko alam, baka hindi rin natin alam. Baka si Lisa Tanas ay wala namang kinalaman kung sino yung jowa niyang nagurgur. Kasi, according to our source, basahin ko ulit, intindihin natin, hindi naman sinabi na siya ang nagpagurgur. Baka nahuli sila na uli, tapos nag-utos si Bangag. O, hindi natin alam kung sino ang nag-utos. O, basahin natin uli. Sa mga kapapasok lang. Basahin natin uli, ha? Alright. O, ang source ay kabit ni Anton. Lam had an affair with some police or PSG or military. And that man has since, sabi niya, been killed. Ayan, na to. Verbatim to. Ano nakasulat, binasa ko lang. And that man has since been killed. Recent lang daw, sabi ng Kirida ni Anton. Ang dami, ang nagsabi Kirida and everything. Pababayaan nyo na lang ba na hindi imbestigahan ito? Serious ito usapan. So, ang question, hindi naman sinabi na si Lisa Tanas ang naggurgur. Ang sabi, ang kanyang jowa, yung ka-affair niya, ay ginurgur. Sino ang gumurgur? Ano kaya ang eksena sa likod ng kamera? Nakabuka ka kaya si Lisa Tanas katulad nung dati na nahuli ng PSG, nakabukang kang siya? Kaya yung PSG na yun, nagurgur din yun. Nagurgur o gumurgur daw sa sarili, pero I don't think so. Nagurgur din yun. May bago na naman siyang kakangkangan. At ginurgur na naman. May pamilya yan. Uy, mga pamilya ng PSG. Baka naman mag-email kayo sa akin. Ayan yung email natin, Baka papayagan nyo na lang ba na masira ang inyong buhay? For sure, mga PSG na yan, may mga asawa na yan. Unless na lang, may marong buang na PSG na bata na pumasok sa kadiliman ni Lisa Tanas. Right? Hindi naman sinabi na siya ang gumurgur, pero may ginurgur. Ang tanong, sino ang gumurgur? Ginurgur ba ito dahil nakita na nakabukangkang ang kipay ni Lisa Tanas? Naabutan ba silang magkapatong? Or nag-o-orgy sila at nabangag si Bangag at nakakuha ng baril. Siyempre marami kang bigyan ng maraming anggulo to. Posible dahil bangag na bangag sila, nakita na hindi pwede rin ganito. Hindi nasarapan si Lisa Tanas dahil mahina ang performance, kumuha ng punyal at pinunyal. Pwedeng angle na ganyan. Pwede rin hindi siya nasarapan, pinukpok niya ng flower base ang ulo. Pwedeng ganon. Pwedeng angulo. We can only speculate kasi gano'n naman sa crime Diba? Titignan mo, wala naman tayo dun sa crime scene. Wala pa namang ebidensyang na ipapakita, diba? Kasi wala tayo doon. Pero ito ay usapan ng mga PSG. PSG, mag-email kayo. Maluoy kayo sa bayan ninyo. Pwede rin, nag-o-orgy sila habang tinutorjak si Lisa Tanas, nanilim ang paningin ni Bangag. Pero sa knowing Bangag, hindi naman, binabae din Well, actually, ito, another, parang narinig nyo na to. Actually, okay, basahin natin to. May nag-send din pala sa akin. First time ko, Okay, ito. Si Bangag pala, according to our puting ahas, nung nag-aaral pa lang siya sa elementary, high school, ay pumapatol pala siya sa pareho niyang espada.
Basahin ko to, hindi yung nagsabi sa akin to. Teka lang, hanapin ko lang. Since magmarites tayo, dahil uso ngayon ang usapang ng showbiz, sabi ko nga, ano ang matibay? Yung kay Maris Racal o itong torjaka ni Lisa Tanas? Okay. At jutay daw yung kay Kuting. Shout out kay Palangga, you know who you are. Ito. Okay, sabi niya sa akin, basahin ko lang ha. Medyo gross lang yung mga pinag-uusapan namin. Pero, ayan. Ang sabi niya sa group, actually ito eh. Okay. Oh my God. Hindi ako nagsabi nun ha. Ito. Sabi sa Palangga, alam mo yan, sabi niya si Bangag, napakalibog niya nung bata pa. Total, uso naman ngayon ang text messages. O, di ba? Baka makita yung pangalan eh. Teka lang ha. Okay, teka, buburahin ko lang. Basta ito sabi. Buburahin ko to ha. Lalagyan natin ng para hindi niyo makita. Alright, tignan natin. Lagyan natin ng guhit. Paano ba to? Nakikita kasi eh. Hindi, tsaka na lang, baka mapahamak yung tao. Pero ito sabi niya, alam mo yan, napakalibog niya ni Bangag nung bata pa. Nakita ko yan at Jaworski. I don't know kung sino si Jaworski. Nakita ko yan at Jaworski. Sabi niya, pinapatawag yan si Jaworski sa Malacanang. Nung panahon pa to ng tatay niya. Panahon pa to ng tatay niya. Kasi itong Palangga ko, malapit to kay Imelda Marcos. Ito ha. Chika boom boom ha. Okay. Alam mo yung malibog na yan ng bata pa kami. Kami ha. Sabi niya, nakita ko yan at Jaworski kasi nakakalaro niya si Bangag. Sabi niya ngayon pabelat-belat na gusto. Tapos may question mark. Tapos sabi niya, pinapatawag yan si Jaworski sa Malacanang para magturo ng basketball. Ewan ko sino sa Jaworski. Pero, shoot that ball. Shoot that ball ang team song. Yun ang sabi niya. Basahin pa natin. Ito alam nyo, talagang, tawag dito? Naku, hindi nyo tuloy na laman itong mga Kailan pa ba ito na-message sa akin? Alam mo, sa dami talaga nagme-message sa akin. At this person, kilala to. Kilala nyo tong taong nag-message sa akin. Napakalapit nito kay Imelda. Alright? Ano pa sabi niya? Okay. Naku, ang dami niyang pinangalanan na. Alright. At sabi, at eto pa ha, at si Bangag, sabi niya, hindi daw si Bangag naglilinis ng wet packs bago chinutorjak ng boylet. Yun ang sabi niya dito. Anyway, Kadiri. Huwag na basahin to, nakakaloka. Okay. Okay. Anyway, Palangga. Basta, actually hindi lang isang tao nagsabi niyan sa akin. Wala naman sana tayo dito kasi personal na ito. Pero kasi, presidenteng Bangag to. Kung ordinaryong tao lang ito, wala naman tayong pakala, magtsoktsakan kayo, magbaliktaran kayo. Ang problema, itong mga nakaraan na si Bangag pala ay pumapatol sa espada, according to mga puting ahas natin, tapos ngayon, kaya naman siguro hinayaan niya si Lisa Tanas na nakikipagtsoktsakan sa iba kasi jutay lang daw itong si Bangag eh. Jutay lang kanyang pototoy. Ay, hindi. At kasi sino ba yung tinanungan ko? Parang nakwento ko na to dati sa inyo. Ito kasi mga kwento ng mga kaklase nila. Yung isang nagkwento sa akin, kaklase, ito malapit to kay Imelda, personality ito, kilala to dyan. Yung nag-message sa akin. So, ayan malay ko, hindi ko alam kung sinong Jaworski. Dami-dami namang Jaworski. Basta nagpatira daw siya kay Jaworski. Iniimbitahan daw sa Malacanang. At ito, kasama niya pa 1980s pa. Ayan hindi ko na pwede basahin lahat ng message niya kasi baka malocate siya, baka magurgor. Jutay o gamay lang daw.
Tapos, nung high school si Bangag, talagang pumapatol sa espada. Wala na naman tayo doon. Kaso lang sa mga nangyayari ngayon, ang pinaka-usapan natin ngayon, yung may nagurgur na PSG. Yung may nagurgur. Sino kaya yon? Sino kayang Jaworski yun? Oh my God. Imagine mo, nagpapatira daw ito. Oh my God. Aga-aga dito sa California. Ay, nako. Oh, nakabalik na ba yung ano natin, yung video natin? Punyeta? Sino ba yon? Sino? Ilan ba ang sabi ng palangga, shoot that ball. Oh, aywan ko, sino yon? Sino kaya yon? Yung sumukcha kay Bangag? Ha? Malay ko, hindi ko naman lahat kilala yung mga basketball player eh. Okay, kilala niyo ba yon? Basta nag-iimbita daw ng boylet si Bangag. Uy, Bongbong, ang kapal ng mukha mo, putang ina. Hindi ka lang pala tirador ng pulburon, tirador ka rin ng boto. Diba? Hindi na siya tirador ng pulburon, tirador pa ng boto. Oh my God. Tapos ngayon, alam mo, ito ha. Sabi ko nga, yung mga personal na kadyotahan nila, kung hindi nila hawak ang kaban ng bayan, wala tayong pakialam. Kaso may mga nagugurgur, may mga nagugutom, may mga naaanod sa baha. Imagine nyo, Paskong-Pasko ngayon. Ang mga bahay nyo hanggang ngayon hindi pa nakakatayo. Ang mga pamilya nyo na nasa Bicol, doon yung binaha, hindi pa nakikita. Samantalang itong mga ito, nag-orgy lang sa Malacanang. Kapalit, pera-pera, sinungal-ngalan lahat. Pati mga PSG ito naman to si PSG, dapat imbisigahan. Sino yung nagurgur? Dalawa na napatay. Dalawa na ang nagurgur? Sino itong PSG na tumira kay Lisa Tanas? According to our puting ahas, at hindi lang isang PSG, some, 3 4 diba? Ilan? Sino pa ang mga mapapatay na PSG, magugurgur na PSG? Kitang-kita nung araw ng kagitingan na hinayaan nyo lahat na ang presidente nyong Bangag ay what? Okay, may nakaready tayo ngayon. Nung araw ng kagitingan, okay, ang presidente nyong Bangag ay nagpolboron. Okay? Para ako si Hitler. Ayan na naman tayo. Araw ng kagitingan, seryosong usapan, pinabayaan ninyo ng PSG, binigyan nyo lang ng panyo. So noon pa pala, marami ng red flag itong si Bangag. Ito kasama niya 1980s pa. Malapit kay Imelda, hindi lang daw nagpupulburon, tumitira pa ng buli. Tapos siya pala nagpapatira, hindi siya tumitira. Ano ba yon? Top o bottom? Pag top, so ano si Bangag? Educate me, mga baklosh. Kapag top, ikaw yung umaayuda, di ba? Kapag bottom, ano ka? Pag bottom, ikaw yung tinitira, ganon? I don't know, kasi hindi ko pa naranasan yun eh. Oh my God! Hindi ko pa ano yung top? Educate me. Pag top, ikaw yung gumaganon, di ba? Nakalimutan ko na yun. May classmate ako dati sa nursing, sinabi niya yan sa akin, pinaliwanag niya sa akin eh. Nakalimutan ko na, okay? Pag gumaganon, ikaw gumaganon, top ka. Pag ikaw yung nagbe-bend down, botomesa? Oo, botomesa. So botomesa si Bangag, Evangelina, Karandang, o ganon. Kasi hindi pa daw naglilinis ng wet packs, pati backdoor, sabi ni Lodi. Bottom siya. O bottom siya. O yun. O yan. Nakita nyo na, May 9. Botomesas yung patira. Okay. Okay, yun ang sabi. Hindi lang isang tao, dalawang source ang nagsabi sa atin. Kaya huwag na kayo pumunta din kay Maris. Wala yan. Bata ba dito tayo sa issue ng mga taong may hawak ng pondo natin?
Pag top, yun yung tumitira. O, yun. So si Banga girl. Di ba? Pag buto mesa girl. So siya nagpapatira. O kaya no wonder siguro, kaya naman nakikita din sa tanas. Kaya ginombag nga siya nung September of 2022. September 19 ba yon? Doon sa taas ng eroplano, di ba? O anong gusto niyong topic? Si Maris o dito kayo? Wag nyo na yun. Hayaan nyo na yun. Mga bagets pa yung mga yun. O. Ang sa akin lang, mga palangga. Alright? Ini-imagine mo. Ay! Dagdagan pa natin. Tumira na lang tayo. Tangay ng buhay to. Tangay na, 2 taon na ako. Hindi nyo pa tinatanggal si Bagago. Ayun, magtira na. Tumira na lang tayo ng ito, baking soda. Oh, tumira na lang tayo. Ayaw nyong magano eh. Ayaw nyo magsalta, yung mga Katoliko, di magtira na tayo, magpakabangag na lang tayo. Di ba? And anyway, alarming po ito. Napaka-alarming na save the people. Pulburunik na nga ako. Hoy, may gugurgurin ako ha. Nag-e-enjoy ka naman dito sa balita. Okay. Now you're dead ball. Paminsan-minsan makagurgur man lang ako. Alright? Sabi ni Cuenca Atienza, ibig mo sabihin, Maharlika, kung si Duterte ay kamay na bakal, si BBM ay kamay na bakla. Wala namang problema tayo sa bakling. Kasi may mga kamag-anak akong bakling. Kayo mga bakling, ako din bakling. The point here, mga kababayan, babalik tayo. Sino ba itong namumuno sa atin? Bakit ang inaatupag nila, si Sara, 125 million confidential fund, At ang ginagamit ni Lisa, mga rebuilding makakaliwa. Pinuksa na yan ni Duterte, ni PRRD, NTF-ELCAC. Now, yan ang nagpapakulong. Okay? Yan ang nagpapakontempt pala at gustong magpa-impeach. Nancy Trinidad, thank you Palangga. Ano itong sabi mo Palangga? Okay? Okay Palangga. Thank you. Si Ma'am Helen, thank you Palangga. Ay, may itsura nga itong ano. Oh, pwede no. May nag-send sa akin si Ma'am Helen. Yung ano daw, yung tumitira kay Bangag, may itsura daw. Huwag natin pakita yung picture. Anyway, balik tayo mga Palangga, mga kababayan. Papayag na lang ba kayo ng presidente nyo? Ang presidente nyo, Buto Mesa? Ang bago yan. Papayag ba kayo presidente nyo, Buto Mesa at Under Disaya? Buto Mesa, Polboronic, Under Disaya. Kaya tinotorjak-torjak ni Lisa. Pero habang tayo dito ay nagsasalita, mga kababayan, galit na galit tayo, sila ay tuwang-tuwa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Patuloy nilang nilulustay ang pera ninyo. Ang ganda ng pagkalagay ngayon, ha? Ano to? Ba't may ganyan? Wala naman to, ha? May pimple? Okay. May pimple? Nagka-pimple si Inday ngayon, ha? Anyway. May alam ba kayo? Amoy po, iyo, kadiri. Sabi ni Golden Pearl, his weak sign of fragat. Si Bangag Buto Mesa, Lisa Tanas bottoms up. Ay, oo nga, no? Zaralina, okay, gawan nyo ng meme. Si Bangag Buto Mesa, si Lita Satanas bottoms up ng alak. Ay, hindi lang bottoms up, hindi lang siya nagbo-bottoms up ng alak. Pati pera ninyo, bino-bottoms up nila, inuubos nila. Buto Mesang adik, sabi ni Jim. Hoy, Bangag, balita ko, nagpapatira ka daw. Sa CR daw, yung isang nagsabi sa akin, na-mention ko na yan, sa dami-dami ng information natin, I hope maalala ko lahat yan, pero naka-record naman lahat yan eh. Kunin lang natin sa files natin. Ang dami. You know what? May nahanap ako kanina na video, yung conversation namin, actually, conversation namin nung taga-INC, no? That was last year. Sa dami, okay, na may sinend siya sa akin eh. Sa dami ng aking mga files dito. Pero kasi itong phone ko, hindi ko to dinadala. Iniiwan ko lang to sa bahay. Kasi baka may padala si Lisa Tanas na, na mga demonyo. You know how many videos I have dito? 12,366 videos.
Okay? Meron tayong 12,366 videos, audios, and everything. Okay? Ang picture natin, kaya itong phone na ito, nandito lahat ng mga messages ng mga puting ahas, mga personality. Kaya itong phone na ito, naiiwan ito sa vault, sa safe. Hindi ito ang ginagamit ko ng bonggang-bongga. Yan. Basta ano daw siya. According to my source, boto mesa daw siya. Okay? Ewan ko kung sinong player yon. Oh. Kilala niyo ba yon? Kasi ako hindi ko siya kilala eh. So I don't know about it. Dahil di ko naman kilala lahat ng basketball player. Although nanood din ako ng basketball dati, tanggalin na natin. 'Di ba? Tanggalin na natin kasi baka masira yung alindog ko. Okay? Double blade. Bagay daw sa akin ng pulboronic. Baka mapagbintangan na ako, lalagyan nila sa headline nila. Maharlika, ang tunay na pulboronic. Eh di pagbigyan natin ang trip nila. Pagbigyan ko yung trip nyo, ayan, isa pa. Para hindi nyo makalimutan na ang presidente ninyo ay bangag. Ngayon, balik-balikan natin, itag ninyo ang Quad Committee. Baka daw po gusto nyong paimbestigahan yung panibagong napatay na PSG na jowa daw ni Lisa. According to Maharlika's puting ahas. I did not say that, but according to our puting ahas, nandyan ang screenshot na ibinigay sa atin. Okay? So, tanungin natin kung sino na naman yung nagurgur na PSG. Sino ang nagpagurgur? Si Lisa ba o si Bangag ba? Nagurgur ba siya dahil hindi nasarapan? Paano siya nagurgur? O baka sinakal ni Lisa dahil magaling siya sa makal, di ba? Remember, Attorney Glenn Chong's testimonya na namatay ang internet, doon habang nagbe-meeting sila, sinakal niya ang kanyang staff. So baka dahil di siya nasarapan, gano'n niya, sige pa. Baka gumanon siya, sige pa, itisagad mo. Kaso siguro, baka eto lang kaliit, baka cocktail lang, hindi nakaabot, kaya sinakal siya. Baka pwedeng gano'n. Pwedeng angle na gano'n, di ba? Pwedeng angle. Baka pwede rin habang nagdudu sila, nag-lock. Tapos na ospital, itikinubli lang sa taong bayan, ang daming pwede nating angulo, alam niyo man tayo, di ba? Kung ako mag-iimbestiga ng crime, titignan natin kung may pumilandit ba na dugo. Sino nagbabasa inyo ng Xerex? Kung paano pumilandit ang mga dapat pumilandit. Titignan natin yan. Paano nagurgur ang PSG? Pwede rin naging masokista si Lisa Tanas, yung PSG nakaganyan, tapos nilatigo-latigo ni Lisa Tanas, di ba? Nilatigo niya ng bongga-bongga, tapos hindi nakayanan. Anong angle ang gusto ninyo? Pwede rin, nag-orgy silang tatlo, nilalatigo ni Bangag at saka ni Lisa si PSG kasi nag-e-enjoy sila dahil nasobrahan. Pwedeng ganon. Pwede rin ang anyway. Maraming pwede. 50 Shades of Grey. Yes. Sabi ni Sasuke, may mga ganong angle yan eh. Pwede mong anuhin yan eh. Okay? Give me 5 minutes. Pwede ganon kasi ayaw imbestigan. Tayo dito mag-speculate. Kung ako mag-imbestigan, titignan ko. Kung mayroon bang blood spatter or whatever. Diba? Alam niyo naman ako fan ako ng forensic, mga forensic na yan. Favorite ko yung mga crime na yan eh. Okay? At sarap manood ng ganyan. Kasi you'll learn. Kaya titignan natin, ano ang anggulo? Kung paano nagurgur itong PSG na ito, kung may nagurgur man. Tahimik eh. Nabanggit na nga ni PRRD, kung hindi yan totoo, di ba? Binanggit ni PRRD yan. Na-validate yan. I think a month ago na yun, nag-mention si PRRD na may PSG na gurgur. That was long time, I think a year ago. And now ito latest ang chika na may nagurgur na naman isa sa katsok-tsaka ni Lisa Tanas. So we don't know hanggat walang investigation. Ano yung message mo, Palangga? Hana, anong message mo? Sabi ni Ho Fernandez, very easy. Autopsy yung mga
autopsy ang mga DNA sa kuko, sa laway, sa kipay. Buhay pa yon. Ang ginorgor, sabi no, truly, possible yun. Oh. Baka nabitin, sabi ni Amy Singh, yun palangga. 2 months after, 2 months daw after siya umalis ng palasyo. O, mo si Cooking Kata recipe, o may alam din. O, mo, nahuli na pala ako eh. Hi, Beth, Radam, thank you. Yan ang mahirap sa babaeng nagdodroga, sabi ni Joanne Panto. Yun na nga, si Cathy, si Cathy Binag. Ayan, si Cathy Binag mismo ay patotoong nagsabi na si Satanas ay inalok siya ng pulburon. Walang aksyon. Punyeta, tapos yung ordinaryong taong tinatamnan, na nagbenta ng Mary Jane or something, kulong huli kagad. Tapos si Satanas na pusher, drug pusher, lahat na manufacturer sila, andyan pa rin sila sa pwesto. Yung mga simpleng nagdakaw lang ng nagdakaw ng mani or bigas or whatever, 1 kilong bigas ang ninakaw o 2 latang sardinas o 1 perasong corned beef sa mga mall, pinapahiya agad, pinaparada agad, kulong. Pero si Lisa Tanas, harap-harapan, si Bangag Jr., namamayagpag pa sila at sinasabi pa na yung mga INC daw, wala daw yan, kaya daw nilang bayaran lahat. At naghanap sila ng way or ng tao na pwedeng bayaran yung pamunuan. Nakita nila, ayaw siguro nung pumunta sila kay Eduardo nung birthday, alam nila na hindi sila uubra. Kaya naghanap sila ng way para magbayad or something according to our source. Imagine nyo, kayo mga palanggang INC, ganito kaliit sa inyo. Ang tingin, dahil nagsalita kayo ngayon, kayo na naman bubolja kay ni Lisa Tanas. My God! Matandang nagnakaw ng mangga kulong, sabi ni Sonia Bronze. Bago ba yan palangga? Anyway, mga kababayan, sabi ko maiksi lang ito eh. But ganun pa man, utak demonyo talaga. Ay, ewan ko sa inyo mga palangga. I've been speaking out, speaking up. Ano pa ba ang salita na pwede kong gawin? For 2 years. August of 2022, nung sinimula natin ang issue sa babaeng ahas. Ngayon, dati, sinahamon-hamon nila ako, naduwag ako, hindi mo naman kaya eh, di ba? Andyan sila, Taerna, andyan yung mga dugyot na kasabwat ni Lisa Tanas na, hindi mo naman kaya. O, eto, balikan ko. Remember nung pinaputok ko yung issue ng smuggler na si Lisa Tanas at saka si Michael Ma at si Bangag. Anong ginawa dyan ni Lisa Tanas? Pina-interview kay Taerna, si Rubio. Ano ang sabi doon ni Taberna? Naalala mo? Nakita niyo po ba na si Martin Araneta ay, parte ng, parang something to that effect na katanungan na nasa smuggling issue? Hindi. Maniniwala ka ba na sasabihin ni Rubio na si Martin Araneta ay kasabwat sa smuggling business? Siyempre hindi. Dahil yung interview na yun, pinlano. Nung nagsalita ako ng babaeng ahas, di ba, in-interview din ni Taerna si Sandra Marcos. Isa pang addictus. Diba? In-interview. Anong sabi? Hindi yung nanay ko, hindi nakikialam. Si Taerna lagi ang nag-i-interview, tapos maniniwala ko ngayon kay Taerna. Oy, ANC, expelled nyo na yan. Anong ibig natin sabihin dito? Since Agosto, nagsasalita ako, doon pa lang, babaeng ahas pa lang, nataranta na sila eh. Dakot yun si Marlica, hindi niya pangangalanan. Ngayon, matagal na, sinabi ko na yung buwaka ng inang Lisa Araneta, Marie Luis Cacho Araneta Marcos, sindikato yan. Kidnapper yan, tsoktsakkera, lahat na ng kasamaan. At si Marcos Jr., tawatan, addictus, authenticated addictus, botomesa. Diba? Botomesa, lahat-lahat na. Sino natatakot? Kaya naman, ang buhay ko ngayon ay biglang nagbago. Paano nagbago? 10 million bounty. Malit nga yun eh. Sa akin, at gugurgurin ako, at kasabot dyan si Robles, andyan na ngayon yan, nasa kaso dito, nilalabanan ko sila, okay? Nilalabanan ko yung mga putang inang yan. O, ano na ngayon? 3 assassin, pinadala nila. O, eto ang naging kapalit ng ngangabels ko, dahil gusto ko kayong magising. Sa tingin nyo ba, gagawin ko to, sasabihin ko to, mga pinagsasabi ko dito, dahil gusto ko lang magpa-cute sa inyo?
Maraming paraan para magpa-cute. I was really cute nung bata ako. Mukha lang akong boylet. Napagkakamalan na ako ng lalaki. Noy. Nang bata ko, usog ka na to. Tapos sabi ko, babae, kuya. Ilongga kasi. Babae, kuya. Pag sumasakay ako ng tricycle o ng jeep, Noy, swag ka na to. Tapos, galit ako ng bata ako. Babae, Kuya Choy. Anyway, babae talaga ako. Anyway, mga palangga, yun na lang muna. And this is your palangga. Ipagpatuloy natin, patrendingin nyo yung Boto Mesa. Kadiri. Tsaka lalo na ito, yung PSG. Mag-comment kayo. Sabihin mo sa mga PSG, sa AFP, uy, baka gusto nyo imbestigahan. Yung nagurgur daw, di umano, allegedly, na jowa ni Lisa Tanas, according to our puting ass. Alright, I'll see you again later, palangga. Alright? Okay. No. Hindi pala muna tayo mag-see you later. Kasi gusto ko munang pakinggan nyo ito. Okay? Nasaan na yun? Gusto ko munang pakinggan nyo ito, ang mensahe ko sa inyo. Alright? This is it. Nabudol tayo. Ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Nabudol kayo. Ang pagkaroon na kayo, kumilos kayo. Nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kaban ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Alright, thank you palangga. Tagalin natin yung pulburon.